senador sa kami. At sinabi pa sa kanina, you can confirm with Yusek Adrian Bersani dahil Now, naglaglagan na sa Malacanang si Janito, nilaglag na si Marcos at si Romualdez. Yung executive secretary, nilaglag na ni Marcos. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi talaga alam ni Marcos kung anong ginagawa niya. Kaya ganito, ekonomiya ng ating bansa. I love you, Kiko! Lahat tayo sumuporta noon. Lahat tayo binigyan natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niya, ang legacy ng ama niya, ang Marcos legacy. Pero sinayang niya lang. Yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at pinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siyang president. He imprisoned the man who trusted him and the man who gave him the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin BBM, ngayon ang sigaw natin Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kasi wala na kinabukasan ang ating bansa sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, ang dami mo nang ninakaw sa amin, ang dami nyo nang ninakaw, ang dami nang namatay, nagpa-party-party ka lang, na kumakain ka lang, natulog ka lang sa Malacanang habang binabaha at nagugutom ang iyong mga nasasakupan. Justisya para sa Pilipinas, BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Thank you everyone, and God bless. Ladies and gentlemen, Congressman King. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi! Okay pa ba kayo dyan? O sige, tignan natin kung okay pa kayo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Alright. Mabuhaya ang Pilipino! Maraming buhaya! Ano ko sa inyo? Tanga ba ang Pilipino? Hindi! Hindi ko madinig. Tanga ba Hindi. ang Pilipino? Hindi! Pipi ba ang Pilipino? Hindi! Tama yan. Sapagkat unang-una sasabihin ko sa inyo, tinatakot nila ang mga gustong magsalita, tinatakot nila ang mga gustong lumaban. Yes! Kinakasuhan nila yung mga lumalaban para sa taong bayan, pero yung mga dapat kasuhan, kinakalong nila. Sabi ko sa mga kasamahan natin, huwag kayong matakot dahil tayong lahat may karapatang magsalita. Lahat tayo may karapatang lubaban. Lahat tayo may karapatang manindigan. Bakit tayo nandito? Para sa katotohanan, para sa pananagutan. Ako, para sa mga batang nalunod sa baha na walang laban dahil sa kasakiman. Yung mga ama na hindi na uuwi, yung mga kapatid na hindi na makikita muli, hindi nyo na madidinig, hindi nyo na mayayakap, walang laban. Nandito ako para sa kanila, para ipaglaban sila katulad din lang ninyo. Pinapatahimik tayo. Niloloko tayo. Balikan natin yung sinabi ni Kong Mike tungkol kay Gutesa. Ngayong si Gutesa ay mayroon ng bagong salaysay. Wala na bang silbi ang una niyang salaysay? Mayroon pa, mayroon. Isa pa po iyon. Hindi po yun nagbago. Kung ano yung una niyang sinabi, yun pa rin yun. Lalo na sinugundahan siya
ni Saldico. Alright, corroborated yung kanyang statement. Natatakot na sila kaya ganyan na ang ginagawa nila. Ngayon, kaya sila dribble ng dribble para magawa nila yung pagtatakip na gusto nilang gawin. Bakit dribble? Merong pagdinig sa Senado. Merong pagdinig sa ICI. Pagkatapos niyan, may pagdinig din sa DOT, sa Department of Transportation, sa DPWH. Pagkatapos, meron din, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Ombudsman bago sila makapag-file ng kaso. Ang haba ng dribble. May kaso agad. Wala pang kaso yung mga dapat kasuhan. Pero yung katulad ni General Pokis, kinasuhan na. Inciting to sedition daw, hindi kami magkakamali na maggawa niyan sapagkat kami sa United People's Initiative ang pinaglalaban namin ay ang paggalang sa saligang batas. Ang pagsunod sa saligang batas at pagtatanggol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at hikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow ng gobyernong ito. Pwede natin sabihin, Marcos, Resign! Marcos, Marcos, yan, pwede nating sabihin yan, pero hindi natin pwedeng sabihin, tara sa Malacanang, ibain natin yung bakod at pasukin natin yung loob. Yun, inciting. Pero hindi natin gagawin yun. Mag-resign siya dahil yun ang gusto ng tao bayan. Yung sinabi ni Saldico, wala raw visa. Kasi hindi sinumpaan, madali naman sumpaan. Pero ang importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang mga involved sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan. At nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Saldico dahil hindi sinumpaan, dahil wala dito kahit saan lupalop nandun. Nagsalaysay na po siya at sa lupalop niya naman kukunin yung mga data na nilahad niya sa atin kung hindi yun ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. Yan. At huwag po kayong mag-alala. Darating at darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga testigo na magsasabi, magsisiwalan ng katotohanan sapagkat ang gusto natin, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya tayo po manatiling gising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! Magandang gabi!